Minsan may tao tayong makikilala at akalain natin na dadaan lang sa buhay natin. Pero sila pa pala yung magtatagal at kahit wala sa plano ay pwedeng maging panghabang buhay. Ang sulat na pinadala ng ating kabarangay na si Ann ang babasahin natin sa araw na ito. Isang babae na may simpleng pangarap para sa kanyang sarili at buhay pag-ibig. Lahat halos ay plinano na niya para sa sarili niya. Pero magugulo nang dumating sa buhay niya si Jeff. Isang lalaki na kabaliktaran naman niya ang ugali at mga plano sa buhay. Hindi niya naisip noong una na pwede niya itong makasundo at magawang mahalin sa huli. Dahil ang buong akala niya hindi pwedeng magkasundo ang dalawang tao na magkaiba ng ugali. Kaya lang hindi magiging madali ang lahat para sa kanilang dalawa ni Jeff. Lalo na at minsan na siyang binitawan nito. Na dahilan para magawa niyang makakilala ng bagong tao na mamahalin. Si Andy na nagturo sa kanya at nagparamdam ng walang kapantay na pagmamahal. Pero sa huli ay malilito si Ann sa kung sino sa dalawa ang dapat niyang piliin. Si Jeff na isinisigaw ng puso niya pero minsan na siyang iniwan at sinaktan. O si Andy na pinili ng isip niya dahil handa nitong tanggapin ang lahat sa nakaraan niya. Excited na ba kayo na makilala si Ann at marinig ang kwento ng buhay niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng sulat niya? Kagaya ka rin ba niya na minsang nalito ng dahil sa pag-ibig? Yung tipo na hindi mo alam kung alin sa isip at puso mo ang dapat mong mas pakinggan at sundin. Si Ann kaya, paano niya na-realize kung sino talaga ang mahal niya? Nagsisi kaya siya sa taong pinili niya? Malalaman natin ang kwento niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, napakahiwaga talaga ng buhay lalo na pagdating sa pag-ibig. Kasi may oras na akala natin ay kontrolado na natin ang lahat, lalo na kapag sinusunod naman natin ang plano na ginawa natin para sa ating sarili. Akala natin ay makokontrol na natin ang lahat sa sarili natin, lalo na itong puso natin na madalas ay pasaway pagdating sa pag-ibig. Hi Papa Dudut at sa lahat ng mga kabarangay na kagaya ko ay hindi pinapalampas ang bawat sulat na inyong binabasa. Tawagin niyo na lamang po akong Ann, 34 years old at nagtatrabaho sa isang lending firm. At gusto kong magbahagi ng kwento ko na alam kong pwede nang gawing telenovela sa sobrang dami kong pinagdaanan. Papadudot ako yung tipo ng tao na mahilig gumawa ng mga plano para sa sarili ko o kaya ay sa ibang tao. Ayaw ko kasi ng may nasasayang na oras kaya hanggat maaari ay sinusunod ko ang lahat para wala akong panghihinayang sa huli. Kaya lang minsan talaga ay may darating sa buhay natin para baguhin ang pananaw natin, lalo na sa pag-ibig. Aaminin ko na medyo mataas ang standard ko noon pagdating sa mga nanliligaw sa akin. Lalo na nga nang makatungtong ako sa college kasi ang gusto ko ay kagaya ko na may pinag-aralan din. Kaya nang minsan na sinamahan ko ang kaibigan kong si Ina na ipaayos ang cellphone niya sa isang repair shop. Hindi ko pinansin ng lalaking kumakausap sa akin doon. Nakatambay lang siya sa may labas ng repair shop kung saan ko hinihintay si Ina na nasa loob at nagpapagawa ng kanyang cellphone. Nakipagkilala sa akin ng lalaki noon pero tinignan ko lamang siya. Sinabi niya ang pangalan niya pero hindi ko ibinigay ang pangalan ko. Hanggang sa umalis na nga kami ng kaibigan kong si Ina, Papa Dudut.
Nakakainis naman si nanay oh. Hindi naman kasi ako yung nakawala ng payong sa labas tapos sa akin pa binunto ng init ng ulo niya. Sigurado naman talaga ako na si Bunsong nakawala ng payong na yun. Ay. Oh, sino naman tong tumatawag sa cellphone ko at hindi nakasave ang number niya? Baka si Ina to at may bago siyang cellphone at SIM card. Hello? Sino to? Hi, Ann. Kumusta? Teka, sino ka ba? Ito naman ang sungit. Nangangamusta lang naman ako. Pwes, wrong timing yung pangungumusta mo sa akin. At kung hindi ka magpapakilala, ibababa ko na tong tawag kasi wala akong oras para sa… Ito si Jeff. Jeff? Sinong Jeff? Ay, sabi na hindi mo rin talaga ako matatandaan eh. Eh sino ka nga kasi na bigla na lang tumatawag dito sa cellphone ko? Ako nga si Jeff. Yung nakipagkilala sa'yo sa cellphone repair shop na pinuntahan nyo ng kaibigan mo nung isang araw. Ilang beses kitang sinubukan na kausapin nun pero sinuspladahan mo lang ako. Buti nga narinig ko na tinawag ka ng kaibigan mo na Ann eh. Kaya nalaman kong pangalan mo. Teka, ikaw yung lalaki nakatambay doon? Yung maingay at makulit? Ayun oh, naalala na rin ako sa wakas. Eh paano naman kita hindi maaalala? Ang kulit mo nga nung araw na yun. Sorry, nagpapapansin lang naman talaga ako sa'yo eh. Paano mo pala nakuha ang number ko? Kasi di ba kaibigan mo nga yung nagpagawa ng cellphone dun sa tinatambayan ko na repair shop? O tapos? Number mo rin kasi yung iniwan ng kaibigan mo para kontakin kapag ayos na ang cellphone niya. Eh, tropa kayo nag-aayos ng cellphone dun. Kaya nakuha ko number mo. Ah, okay. So ayos na ba ang cellphone ng kaibigan ko? Hindi pa eh. Mamaya pa lang kasi bibili ng pyesa yung tropa ko. Baka maya-maya pa maayos yun. Kung hindi pa pala ayos ang cellphone niya, bakit ka tumawag ngayon? Wala lang. Gusto lang kita makausap tsaka makumusta. Bakit? May magagalit ba dahil tumawag ako sa'yo? Ha? Anong ibig mong sabihin na kung may magagalit ba? Kung may boyfriend ka bang magagalit kasi kinakausap mo ako ngayon? Ah, okay, gets. Wala naman akong boyfriend kaya wala magagalit. Ayun, sakto talaga ang timing ko. Bale, okay lang na mag-usap tayo ngayon? Uy, bakit ka tumatawa? Seryosong tanong yun. Eh ano pa ba kasing tawag dito sa ginagawa natin? Di ba nag-uusap na nga tayo? Oo nga naman, ang slow ko talaga. Pero thank you kasi hindi mo na ako sinusupladahan ngayon. Naku, mainit lang din kasi yung panahon noon, kaya medyo mainit din ang ulo ko. Pasensya na, Jeff ha? Okay lang yun. Ang mahalaga ngayon, nakakausap na kita. Thank you ulit sa pagsagot ng tawag ko, Ana. Papadudot nung una ay hindi ko alam kung bakit in-entertain ko ang tawag na yon ni Jeff. Siguro kasi naghahanap lang din ako ng makakausap ng araw na yon dahil bad trip ako sa bahay namin. Pero nasundan pa ang mga araw na nagkakausap kaming dalawa. Bakasyon din kasi noon sa school namin kaya naman pampatanggal ko na rin ng inip sa bahay ang pakikipag-usap ko sa kanya. Hanggang sa hindi nagtagal ay niligawan na niya ako sa text at tawag. Enjoy din naman kausap si Jeff, Papadudut. Palagi siyang nakikinig sa mga kabadtripan na ikinikwento ko sa kanya. Pinapayuhan rin niya ako sa mga bagay-bagay lalo na kapag sumasama ang loob ko sa parents ko o mga kapatid ko. Feeling ko nga mas mature pa talaga siyang mag-isip kesa sa akin. Kaya hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya. Lalo na nang muli kaming magkita sa plaza para kumain ng pares. At bago matapos ang bakasyon ay sinagot ko na rin si Jeff, Papadudut. Kumusta ang unang araw ng mga klase niyo, bebe ko? Ayos naman. Medyo boring kasi yung unang subject namin kanina, hindi nagklase yung professor namin. Talaga? Ano lang ginawa niyo sa oras ng klase niya sa inyo? Pumasok lang siya ng classroom tapos nagbigay ng topic na kailangan naming gawa ng research paper. Grabe, di ba? Unang araw pa lang ng klase sa kanya, research paper kagad ang pinagawa niya sa amin. Ala, pwede pala yun? Yung hindi magklase yung professor niyo?
Depende sa prof. Meron kasi talagang tamad magklase. Tapos ang gagawin lang nila, tatambakan kami ng research paper o iba pang gawain. Ang masama pa doon, yung nagpapa-exam sila kahit wala namang kaming natutunan sa kanila. Dapat yung mga ganyang professor, nirereklamo nyo na eh. Baka kasi bumaliktad kapag ginawa namin yun. Baka kami lang din ang mapasama kapag hindi naniwala yung ibang tao sa amin. Ay, ang hirap pala talaga maging college student. Ay, nga pala, nagtanghalian ka na ba? Hindi pa. Pero nandito ako sa kantin, hinihintay ko lang si Ina para sabay na kaming mag-lunch. Ayun na, nakita ko na siya, papalapit na dito. Bebe ko, baba ko na tong tawag ha. Sige, okay lang baby ko. Tawag ka na lang sa akin mamaya kapag may oras ka. I love you. I love you too, bye. Sinong kausap mo? Si Jeff. Jeff? Yung palagi mong ka-text at katawagan buong summer vacation? Yung lalaki nagpapakyut sa'yo sa may repair shop na pinagpagawan ko ng cellphone ko? Oo, siya nga. Bakit nag-I love you ko sa kanya? Boyfriend mo na ba siya? Ha? Huwag ka nang mag-deny. Narinig ko yung huling sinabi mo bago mo binaba yung tawag mo kanina. So ano? Boyfriend mo na nga yang si Jeff? Hindi. Aminin mo na kasi, namumula na yung tenga mo. At ganyan na ganyan ka kapag may tinatago ka sa akin. Sige na nga, aaminin ko na. Oo, boyfriend ko na nga siya. OMG! Sinota mo talagang lalaking yun, Ann? Bakit? Ano naman ang masama doon? Wala naman siyang girlfriend, wala siyang anak, at mas lalong hindi naman siya adik. Kahit na! Hindi pa rin kayo bagay kasi tambay lang siya tapos ikaw, nagsusumikap ka na makatapos ng pag-aaral mo. Grabe ka naman maka-judge. Hindi lang naman basta tambay yun si Jeff, may trabaho din yun. Anong trabaho naman yun? Yung pa-extra-extra niya na pagbabarker sa may sakayan ng jeep papunta sa bayan? Akala mo hindi ko alam yon? Madalas ko siyang nakikita doon, no? Oh, alam mo naman palang may trabaho siya eh, kaya hindi totoo na tambay siya. Basta, hindi pa rin kayo bagay. Kaya pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo na pakikipagrelasyon sa kanya. Ay nako, alam mo mabuti pa, bumili na tayo ng makakain natin kasi nagutom na ako sa kahihintay sa'yo eh. Papadudot, alam ko na magugulat talaga si Ina noon kapag nalaman niya ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko kay Jeff. Malayo kasi talaga si Jeff sa kinikwento ko sa kanya na ideal guy ko. At sobrang magkabaligtaran din kaming dalawa. Kung ako ay nag-aaral ng college para makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho. Si Jeff naman ay hanggang high school lamang ang natapos at nakontento na lamang sa pagsa-sideline niya. Medyo palayos din ako noon sa sarili, lalo na nga at nasa college na ako. Pero si Jeff naman yung tipo na madalas na parang walang pakialam sa itsura niya. Kung itsura naman ang pagbabasehan ay medyo gwapo rin naman siya. Ayun nga lang, wala talaga siyang effort na mag-ayos ng sarili niya. O kahit ng buhok lang sana niya. Kaya mas lalo siyang napagkakamala na tambay at walang trabaho ng ibang tao na nakakakilala sa kanya. Minsan sinasabihan ko siya tungkol sa bagay na yon pero sana raw ay hindi ko siya baguhin dahil ayaw niya raw talagang magbago. Lalo na at wala naman daw inagrabyado na ibang tao ang itsura niyang yon. Tama naman siya, papadudod sa sinabi niya. Hindi niya kailangan na magbago para sa ibang tao. Lalo na kung wala naman siyang inaapakan o nasasaktan. Ang mahalaga doon ay mabuti siyang tao na patuloy na nagpapakatotoo, papadudot. Papadudot, bukod sa itsura at estado sa buhay ni Jeff ay wala naman akong ibang naging problema sa kanya. Kasi mabait naman siyang tao. Gentleman din siya tapos ay malambing pa. Kaya naman mas lalo ko siyang minahal sa paglipas ng mga buwan sa relasyon naming dalawa. Kaya lang papadudot, sa mga nag-uumpisang relasyon ay palagi talagang may pagsubok na dumarating. Minsan para patatagin ang dalawang tao. Pero madalas ay para iparealize na hindi pa yon ang oras para sa kanilang dalawa. 6 na buwan na kaming magkarelasyon noon
nang mamatay ang nakababatang kapatid ni Jeff dahil sa pagkalunod sa ilog. Mula noon ay nagbago ang ugali ni Jeff, Papa Dudut. Naging tahimik siya, malamig ang pakikitungo sa akin at hindi niya na ako masyadong tinatawagan at kinakausap. Hanggang sa lumabo na nga ang lahat sa aming dalawa at tuluyan na kaming nag-break. Masakit yon para sa akin kasi si Jeff ang first boyfriend ko. Pero wala naman akong choice kung hindi ang mag-move on na lamang. Hindi ko na rin naman siya nakita at naramdaman pa. Hanggang sa makilala ko naman si Andy na schoolmate ko pero iba ang course. Naging close kami at naging magkarelasyon, Papa Dudut. Aray, Andy, nasasaktan ako. Ano ba? Sumunod ka na lang kasi sa akin para hindi ka na masaktan. Ang higpit na ng pagkakahawak mo sa braso ko eh. Bitawan mo na kasi ako. Tapos ano? Babalik ka doon sa lalaki na kamotor. Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka sino ba yung tinutukoy mo? Sus, kunwari ka pa eh. Ano? Boyfriend mo yung nakamotor? Nakausap mo kanina? Boyfriend mo yun, no? Teka nga, hindi na kita maintindihan, Andy, ha? Paano kung magiging boyfriend yung lalaki na yun na ikaw ang boyfriend ko? Eh bakit kinakausap mo yung lalaking yun? Sino ba kasing tinutukoy mo? Pwede ba, Ann? Huwag mo na nga akong gawing tanga. Bago kita nilapitan sa plaza kanina, nakita kita na nakikipagtawanan ka dun sa lalaki na kamotor. Ah, yung lalaki na kaitim? Hindi naman ako nakikipagtawanan sa kanya, no? Nagtanong lang siya ng direksyon papunta sa munisipyo. Nagtatanong daw. Eh bakit nagingitian pa kayong dalawa kung nagtatanong lang pala siya? Halata masyado na kinikilig ka habang kausap mo siya eh. Ano, type mo siya? Kursunada mo siya? Andy, ayan ka na naman eh. Nagsiselos ka na naman ng walang dahilan. Alam ko yung mga galawan ng lalaking ganon. Kunwari nagtatanong ng direksyon pero ang totoo, cellphone number mo na pala yung kinukuha. Ano? Binigay mo yung cellphone number mo sa kanya, no? Syempre hindi! Kasi wala namang gano'n na nangyari. At kung tanungin niya man ako tungkol doon, syempre hindi ko ibibigay ang number ko, no? Ang sabihin mo, nakita mo na ako napapalapit sa'yo, kaya hindi mo binigay sa kanya yung number mo. Andy, wala ka ba talagang tiwala sa akin at ganyan talaga kababa ang tingin mo para pag-isipan mo ko ng masama? Palagi ka na lang ganyan eh. Palagi ka na lang nagagalit nang wala ka naman talagang tamang dahilan. May tiwala naman ako sa'yo eh. Wala akong tiwala sa mga lalaki na kapaligid sa'yo. Kung may tiwala ka talaga sa akin, alam mo na hindi na ako mag-entertain ng ibang lalaki kasi nga ikaw na ang boyfriend ko. Ikaw ang sinagot ko kasi ikaw yung mahal ko. Kaya kahit sino pang lalaki ang sumubok at pumorma sa akin, wala kang dapat na ikatakot. Kasi hindi ako maaagaw ng iba sa'yo. Ann, pasensya ka na. Alam mo naman na ayoko lang talaga na nakikita ka may kasama o kausap na ibang lalaki. Pero hindi ka pwede na palaging ganyan, Andy. Hindi pwedeng lahat ng lalaking makakausap ko pag seselosan mo. Nung isang beses nga nagkatinginan lang kami nung nagwawali sa gilid ng kalsada, inaway mo na kagad ako. Tapos nung kumakain tayo sa Tapsilogan, nagpasalamat lang ako dun sa service crew, sinabi mo na nakikipaglandian na ako kagad. Ano ba naman, Andy? Lahat na lang ba talaga pagseselosan mo? Mahal na mahal lang kita kaya ako nagagawa yun. Pwes, mali na yung paraan ng pagmamahal mo. Nakakasira ng relasyon nating dalawa yung ugali mo eh. Kaya kung wala ka talagang tiwala sa mga lalaki sa paligid ko, kahit ako na lang, Andy. Ako na lang at ang pagmamahal ko para sa iyo ang pagkatiwalaan mo. Papadudod sa ilang buwan na relasyon namin ni Andy ay hindi talaga ako gaanong naging tahimik at masaya kasi palagi kaming nag-aaway. At ang madalas na dahilan ay ang pagiging seloso nga niya. Hindi ko alam kung saan ba niya hinuhugot ang mga issue niya sa akin. Kung bakit palagi na lamang niya akong pinag-iisipan ng masama at kung bakit ramdam ko na wala siyang masyadong tiwala sa akin. Nang dahil tuloy sa ugali niya na yon ay unti-unting nabawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. At sakto naman yon kasi biglang bumalik si Jeff sa buhay ko. Enrollment namin noon at pauwi na ako sa bahay. Nakasalubong ko habang naglalakad ako ang isang lalaki na medyo mahabang buhok at matangos ang ilong. Isang tingin ko pa lamang ay hindi na ako pwedeng magkamali. Si Jeff yon na kaagad din akong napansin at kinausap. Saglit kaming nagkakumustahan, nagkwentuhan hanggang sa magpalitan kami
ng mga updated naming cellphone number. At mula nga noon ay palagi na kaming magka-text at tawagan basta hindi ko kasama ang boyfriend kong si Andy. Alam ni Jeff ang lahat ng problema ko sa relasyon namin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Kagaya noong una, siya ang sumalo ng mga bigat na nararamdaman ko. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na muli siyang mahalin sa pangalawang pagkakataon. Inamin naman sa akin ni Jeff na kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal niya para sa akin. Nagsorry din siya kasi nawalan siya ng oras sa akin noon. At sa akin niya naibunto ng lungkot na nararamdaman niya dahil sa pagkamatay ng kapatid niya. Papadudod sa paglipas ng mga linggo at buwan ng pag-uusap namin yun ni Jeff, ay nagkaroon na nga kami ng maling relasyon. Pero hindi ko na pinatagal pa ang maling ginagawa namin dahil kagad din ako nakipagkita kay Andy para tapusin ang lahat sa relasyon namin, Papa Dudut. Ann, sandali! Mag-usap muna tayo! Wala na tayong dapat pag-usapan. Pero hindi ko kasi maintindihan eh. Bakit ba nakikipaghiwalay ka sa akin? Sinabi ko naman sa'yo ang dahilan, di ba? Ayoko na sa'yo at ayoko na sa relasyon na to. Pero bakit nga? Dahil hindi na kita mahal. Ano bang mahirap intindihin doon? Andy, alam ko naman na alam mo na may problema dyan sa sarili mo. Lalo na dyan sa ugali mo, sa pagiging seloso mo. Pero di ba pinaliwanag ko naman na sa'yo yan? Hindi ko sinasadya yun. Yung mga oras na nasaktan kita dahil lang sa pagsiselos ko yun. Kasi nga masyado kitang mahal. Isa hindi na nga nakakatulong yung selos na yan eh. Masyado mo na akong nasasakal at nasasaktan. At yun talaga ang dahilan kung bakit ayoko nang ituloy tong relasyon natin. Ann, hindi mo na ba ako talaga kayang bigyan ng isa pang chance? Ilang beses na bakit ang pinagbigyan na ayusin yung sarili mo para sa ating dalawa? Ha? Pero hindi ka pa rin nagbago eh. Kaya ayoko na. Mag-break na lang tayo dahil wala na talagang maaayos sa ating dalawa. Ann, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Eto, luluhod ako sa harap mo. Huwag mo namang gawin sa akin to. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Ann! Hoy Andy, huwag ka nga lumuhod dyan. Tumayo ka nga. Ayoko! Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo sinasabi na ayusin natin tong relasyon na to. Wala na nga kasi tayong dapat na ayusin. Hindi mo ba talaga naiintindihan yun? Ann, mahal na mahal kita. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo na hindi na nga? Wala na! Wala na talaga akong nararamdaman para sa'yo. Alam mo, bahala ka na nga sa buhay mo. Kung ayaw mong tumayo dyan, hindi na kita pipilitin. Basta wag mo rin akong piliting ayusin ang relasyong hindi na maaayos kahit kailan. Hindi pa tayo tapos mag-usap kaya huwag mo akong tinatalikuran. Nasasaktan ako, bitiwan mo nga ang kamay ko. Sandali! Oh, ayan! Bakit ako? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan sa ginagawa mong pakikipaghiwalay sa akin ngayon? Mas lalo lang tayong magkakasakitan kung ipagpapatuloy natin tong lecheng relasyon na to. Wala na nga kasi tayong patutunguhan. Ano pa bang gusto mong marinig mula sa akin para maniwala ka na ayoko na? Ayoko na sa'yo at hindi na kita mahal. Sabihin mo sa akin, may ibang lalaki ka na ba? Ha? Okay, sige. Aaminin ko na. Meron! Bumalik ang first love kong si Jeff at gusto ko nang ayusin ang lahat sa aming dalawa. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba may iba ka na eh. Kaya ang lakas ng lobo na makipaghiwalay sa akin. Lilinawin ko lang ha. Hindi lang si Jeff ang dahilan kung bakit ako nakikipaghiwalay sa'yo. Ikaw! Ikaw mismo, Andy! At yang ugali mo! Ano na bang mali? Minahal lang naman kita. Kung nasaktan man kita noon dahil yun sa pagmamahal ko sa'yo, sorry na. Lecheng klaseng pagmamahal naman yan, oh! Konti na nga lang, malapit mo nang iparamdam sa akin na gusto mo na akong patayin dahil dyan sa paulit-ulit na pagsiselos mo. Kaya huwag mo isisi sa akin ang lahat kung bakit ako nakikipaghiwalay sa'yo. Kasi kung hindi mo ako sinakal sa relasyon na to, Andy, hindi sana mawawala ang pagmamahal ko para sa'yo.
Papadudot, hindi kaagad ako binitawan ni Andy at pilit pa rin siyang nakipagbalikan sa akin. Kahit paulit-ulit ko na siyang iniiwasan at pinagtatabuyan. Hanggang may isang beses na nagkaharap sila ni Jeff at nasaktan siya nito. Hindi hamak kasi na mas malaki ang katawan ni Jeff kumpara sa payat na katawan ni Andy. Kaya kaagad na nasaktan at bumagsak si Andy sa ilang suntok na ginawa sa kanya ni Jeff. Pinagbantaan din siya nito na huwag na akong guguluhin pa kung ayaw niya muli siyang mabugbog ni Jeff. Na-guilty ako noon, Papadudot, lalo na nang makita ko na bugbog talaga ang ex-boyfriend ko. Ganon pa man ay iniisip ko na lamang na kasalanan niya rin yon dahil masyado na siyang makulit sa paghahabol sa akin. Muli na nga naming inayos ang relasyon namin ni Jeff at sa pagkakataon na yon ay masasabi ko na mas mature na kaming pareho sa pag-handle ng relasyon namin, Papadudot. Papadudot, ilang buwan bago ang college graduation ko ay nabuntis ako ni Jeff. Pero hindi ako huminto noon sa pag-aaral hanggang sa makagraduate na nga ako na medyo malaki na ang tiyan ko. Pinanagutan naman ako ni Jeff at pinayagan na rin ako ng nanay ko na doon muna tumira kina Jeff habang nagbubuntis ako. Hindi pala ganon kadali ang makisama sa mga bagong tao sa ibang bahay, Papadudot. Sa bahay kasi ni na Jeff ay kasama namin ang mama niya at 3 pa niyang kapatid. May sarili naman kaming maliit na kwarto at mabait naman ang pamilya ng partner ko. Siguro sadyang nanibago lang talaga ako ng mga panahon na yon. Nang makapanganak ako ay kinumbinsi ko si Jeff na baka pwedeng bumukod na kami ng bahay. Pero ang sabi niya ay hindi pa raw namin kaya dahil sa mga gastusin na rin para sa baby namin. Sa isang factory na rin siya noon nagtatrabaho at maliit lamang ang kinikitang pera. Pero nangako naman siya na kapag nakaipon na siya ng pera ay bubukod na rin kami. At sa 2 taon naming pagsasama, pinanghawakan ko ang pangako niya na yon, Papadudot. Good morning, bebe. Good morning din. Anong gusto mong almusalin dito? Pandesal o itong puto na binili ni mama kanina? Pandesal na lang na walang palaman. Sige, ipagtitimpla na rin kita ng kape mo. Upo ka na lang muna dyan. Salamat. Uy, maaga nga palang umalis para mamalengke si mama kasama yung 2 kapatid mo. Si Bunso naman tulog pa sa kwarto niya. Si baby, kumain na ba siya? Oo, ang aga niya nagising kanina tapos nanghingi ng pagkain. Pero ayun, tulog na ulit siya sa crib niya. Talaga? Hindi ko na malaya na bumangon na kayo kanina. Ang lalim din kasi ng tulog mo, bebe. Ang lakas mo nga maghilik eh. Oh, eto na ang kape mo. Salamat, bebe. Kulay blue yung uniform na gagamitin mo ngayon, di ba? Oo, tama ka. Sakto pala yung naplansya ko kanina. Medyo gagabihin nga pala ako ng uwi mamaya. Mga anong oras naman yun? Siguro mga 9:00 na. May overtime kasi kami sa trabaho. Kaya wag mo na akong hintayin na maghapunan. Okay, sige. Bebe, may extra money ka pa ba dyan? Bakit mo natanong? Ubus na kasi yung binigay mo sa akin nung nakaraang buwan para pambili ng diaper at gatas ni baby. Ubus na rin ba yung mga supply niya? Hindi pa naman kasi namili rin si mama nung 1 linggo. Ayun naman pala. Bakit kailangan mo pa ng pera? Kasi wala na rin lamang pera yung wallet ko eh. Wala ka pa naman kailangang bilhin, di ba? Kompleto rin naman ang mga supply mo sa kwarto natin. Kaya bakit kailangan mo pa ng pera? Bebe, iba pa rin kasi yung may laman yung wallet ko kahit na maliit na halaga lang. Para in case of emergency, may kailangan akong bilhin o kaya wala ka dito sa bahay. May madudukot at magagastos ako. Palagi namang nandito sa bahay si mama. Pwede naman na sa kanya ka humingi ng pera kung may emergency man talaga na mangyari. Pero iba pa rin yung may sarili akong pera. Hindi yung palagi na lang ako umaasa sa mama mo. Ay nako, sige na nga. Eto na oh. Ano to? 20 pesos? Di ba sabi mo maliit na halaga lang naman ang kailangan mo? O di ayan, 20. Ano naman ang mabibili ko sa 20 pesos? Alam mo ikaw, ang aga-aga. Napakagulo mong kausap.
Binigyan ka na nga ng pera, nagrereklamo ka pa. Bahala ka na nga dyan. Maliligo na ako. Baka malate pa ako sa trabaho nang dahil dyan sa 20 pesos na yan. Papadudot ang pagiging mahigpit ni Jeff sa pera ang madalas naming pinag-aawayan. Yun din ang isa sa mga pinakaayoko sa ugali niya. Ang hirap pala talaga ng ganong sitwasyon. Yung wala kang trabaho tapos wala ka pang sariling pera. Naging madalas tuloy ang pagtatalo namin ni Jeff hanggang sa tuluyan na nga kaming magkahiwalay. Umuwi muna ako sa bahay ng nanay ko dala si baby. Hindi nagtagal ay dumalaw doon si Andy. Nabalitaan niya raw ang paghihiwalay namin ni Jeff at nandun siya para ligawan ako. Nung una ayoko sana siyang i-entertain pero dahil ayoko rin na lumaking walang kinikilalang ama ang baby ko, ay hinayaan ko na siyang manligaw hanggang sa maging kami na nga. Mahigit 2 taon na noon ang anak ko nang nagsama kami sa isang bahay ni Andy. Solo namin ang bahay at si Andy lang din ang may trabaho pero palagi siya nagbibigay ng pera sa akin. Masasabi ko na masaya kami kahit paano ang naging pagsasama naming dalawa, lalo na at nagbago talaga siya. Hindi na siya siloso at hindi na niya ako sinasaktan. Kaya lang nagulo ulit ang lahat nang bumalik sa buhay ko si Jeff. Tinawagan niya ako at nakipagkita siya sa akin. Pinuntahan ko naman siya habang nasa trabaho si Andy. At doon ay muling nag-umpisang maling relasyon namin ni Jeff. At ang masama pa doon ay hinayaan ko na may mangyari sa amin ni Jeff kahit si Andy ang karelasyon ko. Hanggang sa magbunga na ang kinakatakutan kong maling relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Andy, nandito ka na pala sa bahay. Oo, wala kaming overtime sa trabaho ngayon. Oh, kumusta naman pala yung birthday celebration ng kapatid mo na pinuntahan mo? Ayos lang naman, kasi simple lang ang celebration na yon. Kumain ka na ba? Hindi pa, pero hindi naman ako nagugutom. Nasaan pala si baby? Iniwan ko muna kina nanay kasi pupunta raw doon yung isang tita ko at gusto makita yung anak ko. Ipaghahain na kita ha. May kanin pa naman dito tsaka ginisang munggo na niluto ko kaninang tanghali. Ano palang gusto mong… Uy! Ano ba yan, Andy? Bakit mo ako niyayakap? Ikaw may hindi ka sinasabi sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mukhang wala ka pa ring planong ipaalam sa akin hanggang ngayon Teka, wala na talaga ako naiintindihan ha. Linawin mo nga yung sinasabi mo, Andy. Ay, sige na nga, sasabihin ko na. Eto, nakita ko kasi ito sa kwarto natin. Oh, saan mo nakita yung pregnancy test kit na yan? Doon nga sa kwarto natin. Bakit parang bigla kang nabingi? Ang nangyari kasi noon, naghahanap ako ng ballpen. Tapos chinek ko yung bag mo kung meron ka ron. Hanggang sa, eto nga, nakita ko na to. Naku, sorry Sorry kung nasira ako yung surprise mo para sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin na surprise? Eto, yung iso-surprise mo dapat ako na magkakaanak na tayong dalawa. Alam mo, grabe. Sobrang muntik na akong maiyak nung nakita ko to sa bag mo. Pinigilan ko lang. Iba yung sayang nararamdaman ko ngayon, Ann. Umaapaw. Sobrang saya ko na sa wakas. Magkakaanak na rin tayong dalawa. Magiging totoong tatay na ako. Andy… Oh, bakit nauna ka pang umiyak kaysa sa akin? Andy, sorry. Ha? Sorry saan? Andy kasi… Kasi hindi ikaw ang ama nitong ipinagbubuntis ko ngayon. Ano? Anong ibig mong sabihin, Ann? Andy, sorry. Huwag kang paulit-ulit na mag-sorry. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang totoo! Sino talaga ang tatay ng baby niya sa tiyan mo? Bitiwan mong balikat ko! Mas masasaktan ka kapag hindi mo sa akin sinabi ang totoo. May lalaki ka? Ha? Sino lalaki mo, Ann? Sino nakabuntis sa'yo?
Sabihin mo! Si Jeff ang tatay nitong baby ko! Yung gago na yon? Yung iniwan mo kasi walang kwentang tao? Walang kwentang boyfriend? Tapos siya yung nakabuntis sa'yo? Andy, I'm sorry! Hindi ko sinasadya na lokohin ka! Hindi sinasadya pero ginawa mo. Napakakapal ng mukha mo na salisihan mo ako ng ganon. Niloko mo ko para sa lalaking yun? Ano ka ba? Tatanga-tanga ka! Iniwan mo na nga yun eh. Tapos babalik-balik ka sa kanya? Tapos nabuntis ka ngayon? Bobo ka! An, hanggang kailan mo ba ako gagaguhin? Ha? Napakatarantado mong babae ka! Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Hanggang kailan mo ako sasaktan ng ganito? Ha? Andy, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto na saktan ka. Andy. Huwag mo ako hawakan! Sinasabi ko sa'yo talaga masasampal ko yung mukha mo! Hindi kita matatansya kaya lumayo ka! Parang puputok yung dibdib ko dahil sa'yo. Pakagago mo. Iimpake mo na lahat ng gamit mo ngayon. Isama mo yung anak mong abnormal! Andy, please. Makinig ka naman muna sa akin, oh. Hindi ka ba nakikinig? Ha? Ang sabi ko, mag-impake ka na at umalis ka na dito sa bahay ko! Andy! Umalis ka na ngayon at kahit kailan, huwag ka na magpapakita sa akin! Papadudot, hiyang-hiya talaga ako noon sa nagawa kong kasalanan kay Andy. Sobrang nag-guilty rin ako kasi sa halos 1 taon ng pagsasama namin. Puro kabutihan at pagmamahal lang ang ipinakita at pinaramdam niya sa akin. Tapos ayon, niloko ko na naman siya. Ewan ko ba sa sarili ko, Papadudot. Hindi ko na rin maintindihan ang nararamdaman ko noon, pero siguro nga ay masyado ko lang talagang mahal si Jeff. Kaya palaging siya na lamang ang pinipili ko sa huli. At dapat talaga sa umpisa pa lamang ay hindi na ako bumalik kay Andy. Kasi hindi na rin naman bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya. Pero sa maniwala kayo at sa hindi ay sinubukan ko naman siya ulit na mahalin, Papadudot. Lalo na noong nagsama na kami sa iisang bahay. Pero noong ko na-realize na sobrang hirap pala talagang turuan ng puso. Sobrang hirap nitong kontrolin, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig, Papadudot. Papadudot, nang maimpake ko na ang mga gamit namin ni baby ay umalis na ako sa bahay ni Andy at doon muna dumiretso kay nanay. Tinawagan ko na rin noon si Jeff at sinabi ko sa kanya ang nangyaring pagpapalaya sa akin ni Andy. Doon ko lang din sinabi sa kanyang tungkol sa ipinagbubuntis ko na siya ang ama. Kaagad naman niya akong pinanagutan sa pangalawang pagkakataon. Nang sumama kami ng baby ko kay Jeff ay tumira na kami sa solong bahay na kinuha niya para upahan. Yun din kasi ang matagal ko ng request sa kanya. Yung makapagsolo kami ng bahay na isang buong pamilya. Naging maluwag na rin siya noon sa pagbibigay sa akin ng pera. Lalo na nang makapanganak ako sa pangalawang baby namin. Sobrang saya ko ng panahon na yon at sa paglipas pa ng mga taon sa aming dalawa kasama ang mga anak namin. Kasi para bang wala na kaming problema pa ni Jeff. Kaya lang hindi pa rin pala tapos ang pagdating ng mga pagsubok noon sa buhay namin, Papadudot. Bebe, anong ulam natin? Nagugutom na ako eh. Ay, alam mo ba, naggrabe ang traffic pa uwi dito sa bahay? Akala ko nga madaling araw na ako makakauwi. Jeff, ano to? Ha? Ano to? Teka, ano ba yung mga hawak mo? Tsaka, saan mo nakuha yan? Sa pantalon mo na nilabhan ko kaninang umaga. Akin na nga yan. Bakit kasi nakikialam mo sa mga gamit ko? Kung hindi mo yan naiwan sa bulsa ng pantalon mo, hindi ko yan makikita. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Kailan ka pa natutong gumamit ng ipinagbabawal na gamot, ha? Wala ka nang pakialam dun. May pakialam ako kasi ayoko masira ang buhay namin ng mga anak natin ang dahil sa'yo. Kaya sabihin
Sabihin mo sa akin kung kailan ka pa naging addict! Kailan ka pa nagsimulang gumamit ng ganyan? Hindi ako addict, okay? Nagtutulak lang ako pero hindi ako addict! Ganun na rin yun, Jeff! Kay pusher ka o addict, droga pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Droga na pwedeng pumatay sa'yo o sa amin ng mga anak natin. Eh, anong magagawa ko? Kulang na talagang kinikita kong pera sa trabaho. Kailangan ko ng sideline para mabuhay ko kayo ng mga anak natin. At ito pa talagang pagbebenta ng bawal na gamot ang naisip mong pasukin? Ha? Oo! Kasi dito mabilis ang pera. Kaya nga tayo nakapagsulok agad ng bahay eh. Kaya na ibibigay ko agad sa'yo ang lahat ng gusto mo at pangangailangan ng mga anak natin. Pero kung ang kapalit pala nun, ang maduming trabaho na to, huwag mo na lang ibigay ang mga yon, Jeff! Hindi ka na lang dapat naging pusher! Hindi mo talaga ako naiintindihan, Ann. Para sa'yo rin tong ginagawa ko. Para sa inyo na mga anak natin. Ako yung hindi mo naiintindihan eh! Natatakot lang naman ako, Jeff! Huwag kang matakot kasi hindi kayo madadamay dito ng mga bata. At paano ka naman nakakasiguro dyan sa sinasabi mo? Dahil may proteksyon ako mula sa malaking tao sa sideline ko na to. Ayan na nga sinasabi ko eh. Malaking tao pa yung may hawak sa'yo. Kailangan ko yun para hindi kayo madamay ng mga anak natin. Eh paano ka? Bibigyan ka rin ba niya ng proteksyon sa oras na magkalaglaga na kayo dyan sa racket mo na yan? Hindi ko alam, pero hindi naman siguro mangyayari yun. Oh, kita mo na? Hindi ka sigurado kung kaya kang proteksyonan ng boss mo na yan. Jeff, please naman itigil mo na lang yung ginagawa mo. Hindi pwede. At bakit hindi pwede? Dahil marami pa akong kliyente na naghihintay na i-deliver ko ang mga item nila. Baka ako naman naipitin nila kapag hindi ko na ibigay ang mga itinawag nila sa akin. Okay, sige. I-deliver mo yung mga dapat mong i-deliver pero pagkatapos nun, tama na. Please lang. Pwede ba, Ann? Huwag na nga natin pag-usapan to. Kailangan natin pag-usapan to, Jeff. Dahil buhay mo at buhay namin ng mga anak natin na nakasalalay dito. Napakagulo nitong racket na pinasok mo. Tama na! Okay? Tama na! Kaya ko ang sarili ko at lahat gagawin ko, maproteksyonan lang kayo ng mga anak natin. Pangako ko yan, Ann. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo ng iba nang dahil sa akin. Papadudot, hindi ako makapaniwala na magagawa ni Jeff ang bagay na yon. Ang pasukin ang nakakatakot na mundo ng ipinagbabawal na gamot. Naintindihan ko naman siya sa part na napakarami naming gastusin sa bahay at pilit naming pinagkakasya ang pera namin. Pero napakarami ring malinis na paraan para mamuhay kami sa tahimik na buhay. Hindi yung kagaya ng pinili ni Jeff. Hindi ko na nga siya napigilan pa na ipagpatuloy ang racket na yon. Hanggang sa pati siya ay hindi na napigilan pa ang sarili na gumamit ng mga ibinebenta niyang mga bawal na gamot. Naging drug user at pusher ang partner ko, Papadudut. At sobrang hirap nun para sa akin dahil natakot talaga ako sa bigla-biglang pagbabago ng ugali niya. Gusto ko na nga rin sana siyang iwanan at hiwalayan, kaya lang nang mga panahon na yon ay ipinagbubuntis ko naman ang pangatlong anak namin. Kaya pinagtiisan ko na lamang ang ugali niya. Hanggang isang gabi ay nakarinig kami ng mga anak ko ng putok ng baril sa labas ng bahay namin. Takot na takot ako noon, lalo na nang marinig kong nagkakagulo ang mga kapitbahay namin. Saglit kong iniwanan ng dalawang anak ko sa loob ng bahay at mabilis akong lumabas. Grabe ang kaba ko noon sa pagkakalang si Jeff ang nabaril ng gabing yon. Pero laking pasasalamat ko nang makita ko siyang ligtas at buhay habang nakatingin sa lalaking duguan at nakahandusay sa kalsada na kakilala rin niya. Mula noon, Papadudot, ay itinigil na ni Jeff ang paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Tumulong na rin ako sa kanya sa pagtatrabaho at pumasok sa isang lending firm. Ganon ang naging routine namin hanggang sa maisilang ko na ang pangatlong anak namin ni Jeff, Papadudut. Ma'am Mel, salamat po, tinulungan niyo ako dito sa plano ko na mag-propose ng kasal kay Ann. Nako, wala yun. Ano ba naman yung gamitin mo tong opisina ko sa kakuntsabahay natin yung ibang staff ko dito, di ba? Matagal na kitang kilala at alam ko na halos ang love story nyo ng staff kong si Ann. Kaya hindi ko matatanggihan ang tulong na hinihingi mo sa akin.
Kinakabahan na nga po ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka po kasi hindi tanggapin ni Ann ang wedding proposal ko sa kanya. Sa ganda ba naman ng pagkakasetup mo ng decoration dito sa opisina ko at malaking lettering dyan na, "Will you marry me?" Sa tingin mo tatanggihan ka pa rin niya? Sobrang kinakabahan lang po talaga ako pero salamat po ng marami sa inyo at sa staff nyo, Ma'am Mel. Magpasalamat ka kapag naging successful na tong plano mo. Ay, si Ana yata yung kumakatok. Magtago ka muna dyan sa sulok, Jeff. Guys, huwag kayong maingay ha. Pagpasok ni Ann, saka nyo hawakan tig-iisa at ilabas yung malalaking card na may nakasulat na, "Will you marry me?" Ha? Pagbubuksan ko na ng pinto si Ann. Dali, magtago na kayo. Hi po, Ma'am Mel. Pinatawag niyo raw po ako dahil dun sa maling report na naipasa ko po sa inyo. Oo. Kung bakit naman kasi hindi mo tinatrabaho ng maayos yung mga report na yon. Halika na, pumasok ka muna dito. Naku, pasensya na po, ma'am. Hindi ko po alam kung anong mali dun sa ginawa ko pero sigurado naman po ako na inayos ko ang... Jeff? Anong ginagawa mo dito? Tsaka, anong meron? Bakit may decoration dito sa loob ng opisina ni Ma'am Mel? Hoy, guys, ano pang ginagawa nyo? Ilabas nyo yung malalaking card na hawak nyo. Tumayo na kayo sa gilid. O ayan, hawakan mo. Naku, baliktad! Naku, Ano ba yan? nagkabali-baliktad pa yung tatlong salita. Ayusin nyo na, dali. Ano ba naman kayo? Ano po bang nangyayari? Ann, matagal ko na talagang gustong gawin to pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kinakabahan na ako, Jeff, ha? Ngayong 11th anniversary natin, gusto ko magpasalamat sa'yo. Alam mo, akala ko kasi talaga hindi na tayo makakabangon ulit eh. Natakot ako noon, hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para na rin sa inyo ng mga anak natin. Tama ka naman sa mga sinabi mo na wala talagang maidudulot na magandang droga sa buhay ng isang tao. Kaya, thank you ha. Thank you kasi tinanggap mo ulit ako at tinulungan na magbagong buhay. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin kasi ikaw din mismo ang tumulong sa sarili mo. Pero salamat pa rin. Salamat kasi sa kabila ng mga kahinaan at kamali ang nagawa ko noon, nandyan ka pa rin para sa akin. Paulit-ulit mo pa rin akong pinipili. Siyempre naman. Ikaw ang mahal ko eh. Kaya ikaw at ikaw lang ang palaging pipiliin ko. Ayan na! Ann, This is it! magpakasal na tayo. Seryoso ba to? This is it. Grabe naiiyak na talaga ako. Kinutsaba mo pa talaga ang boss ko at mga kaopisina ko ha. Tsaka, saan galing yung singsing na hawak mo? Matagal ko nang binili to. Matagal ko na rin pinagplanuhan to. Humahanap lang talaga ako ng perfect timing. At sa tingin ko, ngayong 11th anniversary natin yung oras na hinihintay ko. Gusto ko na ito maging simula ng bagong buhay nating dalawa. Kasama ang mga anak natin. Uulitin ko. Ann, will you marry me? Siyempre naman. Kanino pa ba naman ako magpapakasal? Eh, ikaw lang naman yung lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya, yes, Jeff, magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Salamat. Salamat, Ann. Papadudot, hindi ko na pinag-isipan pa ang naging sagot ko kay Jeff ng gabi na yon. Wala na rin naman akong dapat na pag-isipan pa kasi si Jeff ang nag-iisang lalaki na nakikita ko noon na gusto kong makasama sa forever. Halata naman siguro kasi kahit ilang beses kaming nag-away at nagkahiwalay, siya at siya pa rin ang binabalikan ko. Minsan ko na ring tinuruan ng puso ko na kalimutan siya pero wala eh. Siya lang ang nag-iisang tinitibok at sinisigaw nito.
Hindi ko alam kung dahil siya ba ang first love ko o dahil siya lang talaga ang nag-iisang minahal ng puso ko. Hindi ko na nga rin napigilan noon ang maiyak habang sinusuot ni Jeff ang singsing sa palasingsingan kong daliri, Papa Dudut. Si Ma'am Mel naman at iba pang mga kaopisina ko ang naging witness sa espesyal na pangyayari na yon, ay naiyak na rin sila dahil sa amin. Lalo lang tuloy akong napaluha kasi parang nag-flashback lahat sa isipan ko ang nangyari sa aming dalawa ni Jeff. Ang 11 taon na on and off na relasyon namin bago kami napunta sa ganong senaryo. Napakarami ng pagsubok ang dumating sa buhay naming pareho, lalo na sa relasyon namin. At hindi ko naisip na pwede pa pala na mauwi kami sa kasalan. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon ni Jeff. Pagkalipas ng 2 buwan ay nagpakasal na rin kami kaagad, Papa Dudut. At ngayon nga po at 3 taon na kaming masayang nagsasama bilang legal na mag-asawa. Papa Dudut, maraming salamat po kung sakali man na mapili at mabasa po ninyo itong sulat at kwento namin ni Jeff. Siguro kung may aral man ako na maiiwan ngayong araw, yon ay yung huwag nating sukuan na tulungang magbagong buhay ang mga mahal natin. Lahat tayo ay nagkakamali at pwedeng maligaw ng landas. Pero ang importante doon ay may isa pa ring tao na pwedeng humawak sa kamay natin at tulungan tayong iahon mula sa bumabahang mga pagsubok ng buhay. Hindi naman kasi halos nauubo sa mga pagsubok na yan. Pero kung hindi tayo mawawala ng tiwala sa Diyos, wala pong magiging mahirap para sa atin. Sa buhay ko at sa mga pinagdaanan ko, Papa Dudut, napatunayan ko po na marami talaga tayong tao na makikilala pero meron lang isang tao na nakatadhana para makasama natin sa forever. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ann. Maraming salamat, Ann, sa pag-share mo ng kwento ninyo ng asawa mong si Jeff dito sa aming radio program na Barangay Love Stories. Sobrang nakapag-iwan talaga kayo ng inspirasyon sa ating mga kabarangay na nakapakinig ng inyong kwento. Hindi rin kasi biro yung mga pinagdaanan ninyong dalawa, lalo na sa parte na halos binahana kayo ng mga problema at mga pagsubok. Ang pagkalulong ni Jeff sa masamang bisyo ang isa sa mga pinaka-mabigat na pinagdaanan ninyong dalawa. Pero mabuti na lamang at hindi mo siya sinukuan at nagawang magbagong buhay ni Jeff bago pa mahuli ang lahat. Ganon naman talaga sa isang relasyon. Para mas lalo itong mapagtibay, kailangan ng isang pundasyon ng tiwala, tulungan at tunay na pagmamahalan. Mga kapuso, kagaya ng sinabi ng letter sender nating si Ann, hindi tayo dapat nawawala ng tiwala sa poong may kapal. Dahil kung napapagod na tayong tulungan at alalayan ang taong mahal natin, pwede tayong tulungan ng nasa itaas para sabay kayong muling umangat ng taong mahal mo mula sa bumabagyong mga problema. Kaya sa oras na nadadown kayo, magdasal at magtiwala lamang tayo sa Diyos na nasa itaas. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Ang sabi nila, kapag tunay ang pagmamahal mo ay handa kang tanggapin ang kahit na anumang pagkakamali ng isang tao at patawarin ito. Ngunit sapat nga ba ang pagmamahal para matabunan ang sakit ng isang pagkakamali? Ikaw, kapuso, nasubukan mo na bang magpatawad kahit na labis kang nasaktan? Dear Papa Dudut, ang sabi nila, kung gusto mo talagang makalimot ay kinakailangan mo munang lumayo doon sa lugar na hindi mo makikita ang nakakasakit sa iyo at maiiwasan mo ang mga ala-ala ninyo. Ako nga pala si Ana, 32 years old, isang OFW mula sa Taiwan. Hindi naman lingid sa ating lahat na marami talaga ang pinipiling mangibang bansa dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Graduate ako ng 2-year program ng midwifery.
Ngunit may natapos man kahit papaano, sadyang mahirap pa ring humanap ng trabaho dito sa ating bansa. Trabaho po na sasapat ng sweldo para suportahan ang aking pamilya. Wala pa naman akong asawa at anak pero nais kong maibigay ang pangangailangan ng aking mga magulang. Kaya kahit mahirap ang trabaho ng isang domestic helper ay tiniis ko, Papa Dudut. Marami ang nagtatanong kung bakit ako nagtitiis na maging tagalinis ng bahay ng ibang tao sa ibang bansa ngayong may natapos naman ako. Pero wala akong pakialam sa mga sinasabi nila, ang mahalaga ay nakapagpapadala ako sa aking ama at inang. Ang totoo niyan, Papa Dudut, biglaan din ang aking pagpunta ng Taiwan at hindi ko naman talaga ito pinaplano. Ngunit naging malaking tulong ito para sa akin. Ang sabi nga nila, kung gusto mong tuluyang makalimot, kailangan mo talagang lumayo. Yung malayong malayo sa taong gusto mong kalimutan at malayong malayo sa mga lugar at bagay na may alaala ninyong dalawa. Kaya naman nang may kaibigan ako nagalok sa akin ng trabaho sa Taiwan ay agad ko po itong tinanggap. Bago ako pumuntang Taiwan ay nakatakda na sana akong ikasal sa kauna-unahang lalaking naging nobyo ko. Mahal na mahal ko po siya at talagang sigurado na akong siya ang nais kong makasama sa panghabang buhay. Ngunit kahit gaano mo pala kamahal ang isang tao, may mga pagkakamaling hindi mo pa rin kayang tanggapin. Tandang-tanda ko pa ang gabing naging dahilan upang hindi ako tumuloy na humarap sa altar na kasama siya. Ate, ayoko sanang sabihin sa'yo dahil alam kong masasaktan ka. Pero... Ano ba kasi yun, Jane? Bakit ba hindi mo pa ako diretsuhin? Ate, si Kuya Ruben kasi. Ano? Ano nangyari sa Kuya Ruben mo? Ano kasi ate? Ano ba, Jane? Kanina ka papaligoy-ligoy eh. May nangyari ba sa Kuya Ruben mo? Kasi ate, si Dina, yung bago kong kaibigan sa trabaho. O ano naman ang kinalaman niya sa Kuya Ruben mo? Nakita niya kasi yung pictures natin sa cellphone ko. Nagulat siya, nakakilala ko si Kuya Ruben. Tapos sabi niya, naging karelasyon niya raw si Kuya Ruben. Naging karelasyon? Hindi ko naman talaga tinatanong ang kuya mo tungkol sa mga ex niya. Naging karelasyon lang naman pala, eh di tapos na. Pero kasi ate, naging magkarelasyon sila habang kayo ni Kuya. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Ayoko rin naman sana maniwala ate, pero kasi... Jane, hindi magandang biro yan ha. At seryosong bagay ang binibintang mo sa kuya mo. Pero meron ako mga ebidensya ate. Sige nga, kailan naging sila? Sabi ni Dina, 2 months ago lang. 2 months ago? Eh nagpaplano na kami ng kasal nun ah. Kaya nga ate Kaya nga sobrang nagulat din ako. Ayoko talagang maniwala sa kanya nung una pero... Anong ebidensya mo? Nasaan yung mga sinasabi mong ebidensya mo? Eto ate, pinasa niya lahat sa akin. Meron silang picture sa phone ni Dina. At nabasa ko rin yung mismong conversation nila. Patingin nga. Baka naman nagkakamali. Ate, sorry. Ayoko na sanang sabihin sa'yo kasi nga malapit na kayong ikasal. Pero hindi kasi kaya ng konsensya ko na itago yan sa'yo eh. Paano nagawa sa akin to ng Kuya Ruben mo? Bakit? Ate, sorry talaga. Pero sabi naman ni Dina, tinapos na ni Kuya ang relasyon nila. Nang sabihin ko sa kanya na ikakasal na si Kuya, nagulat siya. Hindi niya raw alam na may karelasyon pala si Kuya Ruben. Gusto niyang humingi ng tawad sa'yo pero ayaw na niya ng gulo. Salamat, Jane, na sinabi mo sa akin yung totoo kahit na masakit. Sorry talaga, ate. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Hindi ka ang dapat na humihingi ng sorry sa akin ngayon. Ano nang plano mo ngayon? 1 linggo na lang kasal niyo na. Hindi ko alam.
Masyadong biglaan tong mga impormasyon na to eh. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang kuya mo. Pero sana pag-isipan mong mabuti ha. Huwag kang pabigla-bigla sa gagawin mong desisyon, ate. Hindi ko pa alam, Jane. Ang naiisip ko pala ngayon, kung gaano ako katanga na hindi ko man lang naramdaman na meron pala siyang ibang babae habang ako abalang-abalang nag-aasikaso ng kasal namin. Paano niya nagawa sa akin to? Wala kang kasalanan. Nagmahal at nagtiwala ka lang. Ang tanga-tanga ko. Grabe, tanga-tanga ko. Kumalma ka muna ha. Magpahinga ka na muna. Jane, may pakiusap sana ako eh. Ano yun, ate? Pwede bang sa atin na lang muna to? Wala ka munang pagsasabihan na kahit sino. Lalo na kina ama at inang. Please lang. O sige. Papadudot ng gabing yon ay hindi ko po alam kung paano ko puputulin ng pira-pirasong basag na puso ko. Dahil pakiramdam ko habang pauwi ako ay isa-isa rin silang nalalaglag. Sobrang bigat ng aking pakiramdam. Pinilit kong wag tumulo ang luha ko habang naglalakad ako pauwi. Ngunit pagdating ko sa aking kwarto ay naupo na lamang ako sa sahig at tahimik na umiyak. Pinigilan kong humagulhol dahil ayokong marinig at matanong ng aking ama at inang. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanilang nangyari. Literal na nabasa ng luha ang aking una nung gabing yon. Tumigil na lamang ito sa pagtulo nang makatulog na ako. Kinabukasan pagmulat ko ng mata ay bumungad sa akin ang text message ni Ruben. Nangungumusta at nagtatanong kung bakit hindi ko sinasagot ang tawag niya. Bukod sa tulog na ako nung tumawag siya ay hindi ko rin alam kung kaya ko siyang kausapin, Papa Dudut. Nang mabasa ko ang text message niya ay nagsimula ng umagos ang mga luha ko sa aking mga mata. Muli ko na namang naramdaman ang matinding kirot sa aking dibdib at bigla ko naalala kung paano ko siyang nakilala. Ako ang laging nagbabantay noon sa tindahan ni Inang. Madalas ay bumili noon si Ruben lalo na kung ako ang nagbabantay. Kapag bumibili siya, madalas din ang kantsaw sa kanya ng mga kabarkada niya. Nung una ay hindi ko naman pinapansin hanggang sa naging madalas na nga po ang panunodyo nila. Paunti-unti na rin nagtatanong sa akin si Ruben tungkol sa mga personal kong impormasyon tulad ng saan ako nag-aaral, ano ang paborito kong pagkain hanggang sa isang araw, inamin niyang matagal na raw niya akong crush at natotorpe lang talaga siya. Hindi ko kaagad ibinigay sa kanya ang number ko nang hingin niya. Ngunit dahil na rin sa araw-araw niyang pangungulit, ibinigay ko na rin, Papa Dudut. Naging magka-textmate kami at nagsimula siyang manligaw. Ayoko naman sana talagang tablan sa mga matatamis niyang salita pero hindi nga nagtagal dahil na rin sa tiyaga niya. Unti-unti akong nahulog sa kanya, Papa Dudut. 5 buwan din bago ko siya tuluyang sinagot hanggang sa umabot na nga kami ng 5 taon at ikakasal na sana. Kung hindi ko lang natuklasan ang ginawa niyang pagtataksil. Mahal, kamusta ka? Bakit parang matamlay ka ata? May sakit ka ba? Okay lang ako. Tsaka bakit parang mugto ata yung mga mata mo? Puyat ka ba? O umiyak ka? Okay nga lang ako. Naku mahal, mukhang na-stress ka na sigurado sa mga preparasyon para sa kasal natin. Dapat magpahinga ka rin. Relax ka lang, magiging okay din ang lahat. Ruben, sabihin mo nga sa akin. Mahal mo ba ako? Mahal naman. Kailangan mo pa bang itanong yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba talaga? Sagutin mo yung tanong ko. Mahal mo ba ako? Oo naman.
Aabot ba tayo ng 5 taon kung hindi tayo nagmamahalan? Tsaka magpapakasal ba tayo kung hindi kita mahal? Sigurado ka bang mahal mo ko? Ana, ano ba talagang nangyayari? Diretsuhin mo na nga ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung mahal mo talaga ako, paano mo nagawa yon? Paano mo nagawa yon? At kaya mo pa rin akong tingnan ng diretso sa mata at sabihing mahal mo ko. Hindi kita maintindihan. Ano ba talaga nangyayari? Sino si Dina? Dina? Sino? Ruben, please! Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na yung totoo. Ana, teka lang. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano ba bang dapat mong ipaliwanag? Ruben, bakit? Paano mo nagawa sa akin yun? Mahal, tapos na yun. Ikaw talaga ang mahal ko. Ah! So sinubukan mo lang. Testing kung talagang ako yung mahal mo? At dahil na testing mo, tinapos mo na at handa ka ng pakasalan ako. Ganun ba yon? Mahal, patawarin mo ako. Natukso lang ako sandali. Alam ko namang mali kaya nga tinapos ko na. Dahil ikaw talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Umamin ka nga sa akin, Ruben. Bukod kay Dina, ilang babae pa ang sinabay mo sa akin. Ang tanga-tanga ko. Wala na, Ana. Isang beses lang nangyari yun. Si Dina lang. Paano pa kita paniniwalaan ngayon? Ana, maniwala ka sa akin please. Alam kong wala akong ibang pwedeng idahilan. Mali talaga yung ginawa ko. Pero maniwala ka. Wala na akong naging ibang babae. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para maiparamdam sa'yo ang pagmamahal ko? Wala kang pagkukulang, Ana. Wala kang... Bakit nagawa mo maghanap ng iba? Ano yun? Sinubukan mo lang tumikim? Sinubukan mo lang bago ka tuluyang magpakasal? Hindi naman sa ganun. Ana, patawarin mo ako. Tama na, Ruben! Hindi ko na kaya makinig sa mga sasabihin mo. Kahit ano pang paliwanag mo, hindi na maaalis sa isip ko yung ginawa mo. Mahal, malalampasan din natin to. Magsisimula tayo ulit. Kapag kasal na tayo... Wala nang kasalang mangyayari! Teka lang, Ana. Huwag kang padalos-dalos sa mga sinasabi mo. Pag-usapan muna nating mabuti to. Wala nang dapat pag-usapan, Ruben. Buo ng desisyon ko. Ana, parang ahawa mo na oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Please. Sana naisip mo yan bago ka ng babae. Hindi mo alam kung gaano kasakit, Ruben. Akala mo ba madali sa akin tong desisyon na to? Akala mo ba hindi ko to pinag-isipan? Ana naman, please. Huwag naman ganito. Tama na, Ruben. Ilang ulit ko rin kinumbinsi ang sarili ko at nag-isip ng mga dahilan para manatili pa sa relasyong to. Pero tuwing naiisip ko na nagawa mo magtaksil, hindi ko kaya. Kung gusto mo, pwede naman muna nating iurong ang kasal. Bibigyan muna kita ng oras para... Hindi na, Ruben. Tama na. Mas mabuti nga ngayon palang tapusin na natin to. Pero Ana, anong sasabihin ko sa mga tao? Hindi ko na problema yan. Ako na ang bahala magsabi sa mga kamag-anak ko. Ikaw na ang bahala sa mga kamag-anak mo. Ana naman, please. Simula ngayon, ayoko na ring makita ka. Huwag ka nang pumunta sa bahay para gumawa pa ng eksena. Huwag na nating idamay si ama at inang dito. Mahal, parang awa mo na oh. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Mas mabuti na to para sa ating dalawa, Ruben. Nang umuwi ako mula sa pag-uusap namin ni Ruben ay hindi ko na napigilan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng aking mga luha. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut. Tila ba papel na nilulukot ang aking puso. Unti-unting gumuho ang mga pinapangarap ko para sana sa pamilyang sisimulan naming dalawa. Ngunit kahit gaano pa kasakit, kinakailangan kong humarap kay Ana at Inang upang sabihin... Kailangan kong humarap sa aking mga magulang kay Ama at Inang upang sabihin sa kanila na hindi na matutuloy ang aming kasal. Noong una po ay nagagalit ang aking mga magulang. Lalo na si Ama.
Dahil isang linggo na lamang sana ay kasal na. Nabili na ang ihahaing baboy, nakausap na ang mga magluluto. Ilang ulit nila akong tinanong kung anong dahilan ng biglang pagbabago ng isipan ko pero wala akong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Ang tanging sinabi ko lamang sa kanila ay napagtanto ko na hindi pa ako handa. 2 araw makalipas ang pag-uusap namin yon ni Ruben ay tumawag sa akin ang isa kong kaibigan na matagal na rin akong kinukulit. Baka raw gusto kong sumama sa kanya na magtrabaho sa Taiwan. Tutulungan niya raw akong mag-ayos ng mga dokumento kung papayag ako dahil urgent ang hinahanap. Sa tindi ng sakit na nararamdaman ko noon ay hindi ko na pinag-isipan pa. Agad na akong pumayag at nagasikaso ng mga papeles na kakailanganin. Naisip kong ito ang kailangan ko para makalayo at tuluyan ng makalimot. Mabilis naman akong nakapagayos ng aking mga kailangan. Agad ako nagpaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Labag man sa kanilang kalooban ang bigla kong desisyon ay pumayag na rin po sila. Kaya naman ang nakatakdang araw ng kasal ko sana ay naging araw ng pag-alis ko ng Pilipinas upang magkaroon ng bagong simula. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Totoo palang hindi lahat ng nasa ibang bansa ay maayos ang buhay, Papa Dudut. Lingid sa kalaman ng marami kapag sa ibang bansa ka nagtatrabaho, lalo na kung isa kang domestic helper, hindi basta-basta ang kailangan mong gawin upang kumita ng pera. Noong mga unang buwan ko sa Taiwan ay halos gabi-gabi pa rin po akong umiiyak. Tila hindi nababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Parang paulit-ulit pa rin pinupunit ang puso ko tuwing maaalala ko si Ruben. Maraming beses na iniisip ko kung nagkamali ba ako ng desisyon. Kung dapat bang binigyan ko pa siya ng pagkakataon. Ngunit paulit-ulit din ang sagot ko. Hindi ko kaya. Alam ko lang na kung tinuloy namin ang kasal ay mapupuno lamang ng duda ang aming pagsasama. Kaya lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na tama lang ang ginawa ko. Nagdesisyon ako na sa halip na isipin si Ruben, kailangan kong pulutan ang aking sariling bumangon mula sa pagkakalugmok. Kaya pinili kong pagurin ang sarili ko sa mga trabaho ko sa bahay. Ginagawa ko ang lahat ng pwede kong gawin, yung tipong pagdating ng gabi, wala na akong oras para mag-isip, kundi ang matulog na lamang. Kaya naman tuwang-tuwa sa akin ang aking amo, mababait sila at madalas ay binibigyan pa ako ng bonus. Umabot din ako ng 3 taon sa Taiwan. Sa 3 taon na yon, isang beses lamang akong nakauwi at nakabisita dahil nangihinayang din po ako sa pamasahe. Ngunit nang malaman ko na may sakit si Inang, ay nagpasya na po akong umuwi para maalagaan ko siya. Hindi ko masasabing tuluyan ang naghilom ang sugat na dala ko nang umalis ako, ngunit kahit papaano, kaya ko na ulit umuwi sa lugar na makapagpapaalala sa akin ng maraming bagay. Wow ate, napakarami naman ito. Hindi naman halatang ako ang paborito mong friend. Naku, magtigil ka nga. Baka mamaya marinig ka ng mga kamag-anak ko, maniwala pa yun sa'yo. Pare-pareho lang naman ang binigay ko sa inyo, no? Talaga ba? Parang iba kasi tong sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Ay ate, busy ka ba bukas? Bukas? Mukhang hindi naman. Bakit? Aayain sana kita. Labas tayo. Aba, libre mo ba? Kung oo, sige, game ako. Eto naman, ikaw nga itong nanggaling sa ibang bansa tapos akong manlilibre. Ay bakit? Sino ba nagaya? Ako. Kita mo na, o di ikaw manlilibre.
Ikaw naman, di ka na mabiro. Siyempre libre ko. Saan ba tayo pupunta? Ano bang meron? Di ko pa naman birthday Kasi ate, gusto ko sanang ipakilala sa'yo yung jowa ko. Si Roger? Yung bukang bibig mo tuwing magka-chat tayo? Siyempre naman gusto ko ring makilatis mo siya para malaman mo kung bakit patay na patay ako sa kanya. Grabe, Jane! Mukhang lakas talaga ng tama mo sa lalaking yan, ha? Gaano na kayo ulit katagal? 6 na buwan na rin. Ang harot mo! 6 na buwan pa lang naman pala kayong magjowa. Correction pala ate, hindi na jowa. Fiancé na. Ano? Fiancé na? Ibig sabihin? Correct ka dyan. Nag-propose na kasi siya sa akin kahapon lang. Grabe, Jane! Parang ang bilis naman yata. Sigurado ka na ba dyan? Oo ate, sigurado na ako sa kanya. Ang laki eh. Hoy! Anong ang laki? Huwag mo sabihin! Ang laki ng pagmamahal niya sa akin. Kau talaga? Grabe ka. Baka na nang ibang bansa ka lang, iba na tumakbo ang utak mo. Baliw ka talagang bata ka, ha? Ang akin lang, Jane, 6 na buwan pa lang kayo. Kilala mo na ba siya? Sigurado ka na bang siya na ang gusto mong makasama habang buhay? Oo naman ate. Tsaka diba, wala naman yan sa tagal na magkakilala. Ang mahalaga, sigurado kami sa isa't isa. Diba, kayo nga ni Kuya Ruben eh. Naku, sorry ate. Medyo nadala lang ako ng usapan natin. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Tama ka naman eh. Wala nga yan sa tagal ng magkakilala. Ang importante, siguradong sigurado kayo sa isa't isa. Kaya kung ganun nga ang sitwasyon ninyo, sino ba naman ako para pigilan kayo, di ba? Sorry ulit ate, hindi ko talaga sinasadyang banggitin si Kuya Ruben. Ano ka ba? Ang tagal na nun, no? Okay na naman ako marinig ang pangalan niya. Ikaw talaga. Nag-move on na ako, di ba? Sabi mo yan ate ha? Nagkita na ba kayo ulit? Hindi pa. Wala din naman kasing dahilan para magkita pa kami ulit eh. Ang late kaya ng barangay natin. Ni minsan ba? Hindi mo pa siya nakasalubong simula nung umuwi ka? Hindi. Tsaka alam mo namang hindi talaga ako madalas lumabas ng bahay. Baka mangitim pa ako. Sayang naman tong pinuti ko sa Taiwan, ano? Ewan ko sa'yo. Pero seryoso nga, anong gagawin mo pag nakita mo siya? O pag nasalubong mo? Ano bang gusto mong sagot ko? Sasampalin ko, ganon. Siyempre, wala. Ano naman kung makasalubong ko siya, wala na akong pakialam sa kanya, no? Talaga lang, ha? Sinubukan ko lamang pong matapang sa harap ni Jane. Pero ang totoo ay hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko kapag nagkita kaming muli ni Ruben. Hindi ko alam kung sapat na nga ba ang 3 taon para mawala na lahat ng sakit ng nararamdaman ko dahil sa ginawa niyang pagtataksil. Dahil nga sa usapan namin yun ni Jane ay muli ko na namang naalala ang mga gabing hindi ako natutulog nang hindi ako humihikbi. Habang nandun ako sa Taiwan ay pinilit kong burahin siya sa lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya. Pinilit kong gawin ang lahat para tuluyan siyang mabura sa isipan ko, sa sistema ko. Hindi po yun madali pero may mga araw na matagumpay kong nagagawa yon hanggang sa paunti-unti ay hindi ko na siya naiisip pa. Pero nang pag-uwi ko dito sa Pilipinas, na nasa iisang lugar ulit kami, hindi ko maintindihan kung bakit tila may kaba sa akin. At kahit na ayoko makaalam ng kahit na ano tungkol sa kanya ay kusang lumalapit sa akin ang mga balita. Sabi ng isang pinsan ko hanggang ngayon ay single pa rin daw si Ruben. Mula raw nang umalis ako ay hindi na ulit ito nagkaroon pa ng nobya. Nang malaman ko yon ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman, Papa Dudut. Pero hindi ko rin maiwasang isipin na baka magaling lang talagang magtago si Ruben. Kaya hindi nila nalalaman kung meron man siyang naging bagong nobya. Pero ano namang dahilan niya para itago yon, hindi ba?
tapos naman na ang relasyon namin. Kahit na pilit kong iniiwasan ay tila lalo akong sinusubok ng tadhana. Ana! Ana! Oh, Ruben! Dito pa talaga tayo sa palengke nagkasalubong. Oo nga eh. Kumusta ka na? Okay lang naman. Ako, di mo man lang ba ako kukumustahin? Ay, oo nga. Ikaw, kumusta? Eto, nagsisisi pa rin sa nagawa ko sa'yo. Naku Ruben, nagmamadali pala ako. Tapos ka na bang mamalengke? Gusto mo samahan na kita para mas mapabilis ka? Ay hindi na, konti lang naman ang mga bibilin ko eh. Sige na, mauna na ako ha. Teka lang, Ana. Baka naman pwede tayong mag-usap kahit sandali lang. Pasensya ka na ha, nagmamadali talaga ako eh. Kahit hintayin na kitang matapos mamalengke. Sige na. Naku, maiinip ka lang. Mainipin ka pa naman. Okay na ako, sige na, sige na. Iniiwasan mo pa rin ba ako? Hindi ah. Pakiramdam ko, iniiwasan mo pa rin ako eh. May epekto pa rin ba ako sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Wala na, no? Kung ganun, baka naman pwede mo na akong pagbigyan. Mag-usap naman tayo, please. Ay, napakakulit mo talaga. Sige na nga. Pero dito talaga sa gitna ng daan? Doon, gumilid muna tayo sa may waiting shed. Okay, ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Ano bang gusto mong sabihin? Ana, gusto ko lang humingi sa'yo ulit ng tawad. Nang maayos. Alam kong hindi maganda yung huli nating pagkikita. Oh, di ba okay na yun? Tapos na yun. Napatawad mo na ba ako? Siguro. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo pero sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Kaya ba, hindi mo sinagot kahit isa man lang sa mga sulat ko? Teka, paano mo pala nalaman ang address ko sa Taiwan? Si Jane bang nagsabi sa'yo? Hindi si Jane. Mukhang mas matindi pa galit nun sa akin kesa sa'yo. Kung hindi kay Jane, kanino mo nalaman ang address ko? Nagmakaawa ako sa inang mo. Nung una, ayaw niya rin ibigay. Pero siguro, nakulitan na rin sa araw-araw kong pagpunta sa inyo. Kaya binigay na rin niya. Naku, yung si Inang talaga, yari sa akin yan. Hayaan mo na. Ako naman talaga ang namilit sa kanya. Pero Ana, hindi mo ba sinabi sa kanila ang dahilan kung bakit hindi natin tinuloy ang kasal? Bakit? Nagtanong ba si Inang sa'yo? Sinabi mo ba? Hindi ko lang naman sa'yo gustong humingi ng tawad. Sa mga magulang mo na rin. Kaya sinabi ko sa kanila ang totoo. Talaga? Ano nangyari? Di ayun, naligo ako ng malamig na tubig. Sinabuyan ako ni Inang. Nagpapasalamat na nga lang ako na hindi yun mainit na tubig. Kung hindi pa siya inawat ng ama mo, baka hindi lang yun ang inabot ko. Ginawa yun ni Inang? Oo. Pero, bakit nga hindi mo sinabi sa kanila ang totoo? Kahit papano naman Ruben, minahal kita. May pinagsamahan tayo. Ayoko lang din sana na maging masama ang tingin nila sa'yo. Pero wala na rin palang kwenta ang pagsisinungaling ko dahil sinabi mo na yung totoo. Salamat, Ana. Sana talaga mapatawad mo na ako. Matagal na rin naman yun. Tsaka feeling ko okay naman na ako. Talaga bang tapos na? Hindi mo na ba talaga ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Ruben. Sana mapagbigyan mo pa ako, Ana. Bago man lang ako umalis papuntang Saudi. Malapit na palang umalis si Ruben at susubukan daw niyang makipagsapalaran sa Saudi. Kung magiging totoo ako sa sarili ko ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong isipin na dapat ay wala na akong pakialam. Na ano naman kung aalis na siya. Dapat ang sabihin ko na lang di go. Pero may kakaibang bigat sa dibdib ko sa balitang yon. Nang magkakwentuhan muli kami ni Jane ay kinumpirma niya sa akin na nang umalis ako ay hindi na ulit nagkanobya pa si Ruben. Noong mga unang buwan halos araw-araw daw itong lasing. Nang lumaon ay ibinuhos daw nito ang oras niya sa pagtatrabaho sa bukid nila, siya nang namahala sa bukirin ng kanyang papang.
Simula na magkausap kami ni Ruben sa palengke ay panay na rin ang pagpapadala nito ng mga sulat na ni minsan ay hindi ko naman sinagot. Minsan ay nagpapadala din po ito ng bulaklak o kaya ng mga kakanin na alam kong paborito ko. Sa madaling salita ay sinusubukan niya ulit na manligaw. Ayoko naman sanang pansinin ngunit kilala ko si Ruben. Kahit na sabihin kong tumigil na siya ay hindi siya basta-basta hihinto. Kaya naman hinayaan ko na lang din siya. Naisip ko na kapag lumipas ang mga araw papadudot, mapapagod din siya. Pinigilan ko ang sarili kong tablan muli ng kanyang mga matatamis na salita. Natatakot pa rin ako kapag naaalala kong minsan na siyang nagtaksil sa akin. Ayoko nang makaramdam ng kahit na ano pa para sa kanya, lalo pat aalis din naman pala siya, papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Talagang dito sa bansa natin, kapag nagkakaedad ka na, mahirap nang iwasan ang mga tanong ng mga taong nasa paligid mo. At ang paborito nilang tanong ay kailan ka ba mag-aasawa? Kesyo hindi na raw ako bumabata at baka hindi na kayanin ng katawan ko ang magkaanak. Na mahirap daw ang tumanda ng mag-isa. Wala kang makakasama. Walang mag-aalaga sa'yo. Alam ko naman na inaalala lamang ng ama at ina ang aking kapakanan, ngunit nakakarindi na rin kapag paulit-ulit. Pakiramdam ko tuloy ay nakabantay sila sa bawat kilos ko. Nakatingin sila tuwing makikita nila akong nakangiti habang hawak ko ang cellphone ko. Paulit-ulit nilang sinasabi na gusto na raw nila ng apo, na sana raw bago sila lumisan sa mundong ito ay makita muna nila ang mga magiging anak ko. Bukod sa aking mga magulang, nandyan din ang aking mga tsuhin at tiyahin, na hanggang ngayon ay may paninisi pa rin kung bakit hindi ko pa tinuloy noon ang magpakasal. E di sana raw ay may mga supling na ako sa ngayon. Kung pinalaki lang akong bastos ni inang, matagal ko na silang sinagot at pinagsabihan. Palibasa ay hindi naman talaga nila alam kung ano ang nararamdaman ko. Kaya wala akong magawa kundi ang tumango-tango na lamang at ngumiti-ngiti tuwing pinagsasabihan nila ako. Bukod sa kanila ay dumagdag pa si Jane na wala nang ginawa kundi ang manudyo dahil sa patuloy na pangungulit sa akin ni Ruben. Grabe ate, sa 3 taon mo sa Taiwan, wala ka man lang nakilala ron? May mga nakilala naman ako. So, nagka-boyfriend ka ron? Pilipino ba? Taiwanese? Gwapo ba ate? Singkit? Para kang sira. May mga nakilala ako pero mga naging kaibigan lang. Wala man lang nanligaw sa'yo? Ang ganda mo kaya? Syempre meron no. Ayoko lang. Nye, iba't naman. Jane, hindi naman ako pumunta doon para magpaligaw, di ba? Pumunta ako doon para magtrabaho. Talaga ba? Bakit? Tingin mo ba may iba pang dahilan? Ang sabihin mo, hindi ka nagpaligaw kasi gusto mo pa rin si Kuya Ruben. Hoy, hindi ah! Pero yung totoo nga, hindi mo na ba talaga gusto si Kuya? Syempre nung una, ganun nga. Eh bakit ako magpapaligaw kung hindi ko pa naman talaga nakakalimutan yung ex ko? Tsaka siguro dahil pagkatapos na nangyari, natakot na ako. Natakot na akong magmahal at masaktan. Natakot magmahal? Grabe kaya yung sakit. Oh, sa bagay nga naman. Kung sa akin din nangyari yun, hindi ko rin alam kung baka ano nang nagawa ko. Ang tapang mo nga eh. Wala naman na kasi akong choice nun kundi maging matapang eh. Pero seryoso nga ate, wala na ba talagang pag-asa sa'yo si Kuya Ruben? Natatakot na ako eh. Pero kung hindi ka natatakot, may pag-asa pa. Hindi ko alam. Siguro. Alam mo yung nasa pagitan ka ng takot at gusto mo magbigay ng pagkakataon. Pero hindi ko kasi alam kung kaya kong kalimutan yung nagawa niya. Hindi kasi ganun kadali yun ate. Mahirap naman talaga yung pinagdaanan mo.
Hirap nga naman rin kung bibigyan mo ng chance pero lagi ka namang praning. Parang susugal ka na rin nun. Ganun na nga. Gusto ko na rin naman talagang patigilin si Ruben, pero kilala mo naman yun makulit talaga. Kaya hinihintay ko na lang na mapagod siya. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo to kasi curious talaga ako eh. Ano ba yun? Iniisip ko lang. Kasi kung nawawala ba yung love kapag sobra yung sakit, katulad yung sa inyo ni Kuya Ruben, 5 taon kayo. At alam kong sobrang minahal mo si Kuya. So nung nagkamali siya at nasaktan ka, nawala ba yung love? Nawala ba yung matinding pagmamahal? Kaya siya naging sobrang masakit kasi sobrang tindi rin yung pagmamahal. Ganun naman kasi yun Yung mga taong minamahal natin, lalo na yung mga sobrang minamahal natin sila rin yung may kakayahan na saktan tayo ng sobra. Doon naman sa kung nawawala ba yung love, sa totoo lang, hindi. Hindi? Ibig sabihin, kahit sobrang nasaktan ka ni Kuya, mahal mo pa rin siya? Jane, hindi naman yun basta-basta mawawala lang. Actually, hindi mawawala yung love. Kapag sobrang nasasaktan ka, yung tipong drug na drug yung puso mo, lalo mo rin maaalala na sobrang mahal mo. At sa totoo lang, yung mga ganong klaseng sakit, hindi yun nawawala Matututunan mo lang mabuhay kasama yung sakit na yun dun sa puso mo. Kasi parte na yun ng proseso para matuto tayo. So ibig sabihin nga, mahal mo pa rin si Kuya Ruben, hindi nawala. Oo, hindi nawala, pero syempre nagbago na. Kung dati mahal ko lang siya, ngayon may kasama ng takot. May kasama na ring kirot dahil sa mga nangyari. Ang weird ng pag-ibig, no? Komplikado talaga ang pag-ibig. Kaya ikaw, sinasabi ko sa'yo, hinay-hinay ka lang dyan kay Roger. Huwag kang mag-alala ate, hindi pa naman kami agad magpapakasal, mag-iipon muna kami. Ang mahalaga lang sa ngayon, sigurado na kami na gusto naming makasama ang isa't isa. Forever. In love ka talaga Sa lahat ng mga naging jowa ko ate, siya lang ang minahal ko ng ganito. Alam na alam mo yan. In fairness, oo nga. Luka-luka ka rin kapag in love ka no? Sa totoo lang, hindi ko nga gusto yung mga naging jowa mo. Pero mukhang iba nga itong si Roger. Sobrang iba siya sa kanilang lahat ate. Siya lang ata yung naging karelasyon ko na ni minsan, hindi ako binigyan ng dahilan para magselos. Masaya ako para sa'yo, Jane. Sana talaga si Roger na ang forever mo. Nararamdaman ko ate, siya na talaga. Tsaka nagkasundo kami sa isang bagay O ano naman yung bagay na yon? Na kahit anong mangyari, walang iwanan. Hindi kami maghihiwalay. Ibig sabihin, pareho kaming hindi mangingibang bansa. Puwera na lang kung magkasama rin kami. Wow naman! Mukhang maganda yan Speaking of ibang bansa, alam mo bang malapit nang umalis si Kuya Ruben pa Saudi? Talaga? Kailan daw? Uy, interesado! Baliw hindi Kunwari pa to. Next week daw yung alis ni Kuya. Next week na? Alam ko naman na dapat ay wala na akong pakialam. Ano naman kung aalis na next week si Ruben? Mas mabuti nga yun nang hindi ko na siya tuluyang makita pa. At least wala nang mangungulit sa akin. Maari ko nang ituloy ang pag-move on ko pero kung magiging totoo ako sa sarili ko, nakaramdam na naman po ako ng kirot. Naitago ko yon sa harap ni Jane pero nang ako na lamang mag-isa, parang hindi ako mapakali. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ilang ulit akong nagpaikot-ikot sa aking higaan at umaasang magkakaroon ng sagot ang mga tanong ko. Dahil hindi ako makatulog, binalikan ko ang mga sulat ni Ruben. Papadudot nang muli kong basahin ang mga sulat niya ay natagpuan ko na naman ang sarili kong umiiyak. Muli ko na namang nabalikan ang mga alaala naming matagal-tagal ko na ring sinubukang ibaon sa limot. Nang balikan ko ang aming nakaraan na pagtanto kong marami rin naman pala kaming masasayang alaala. Iba ang ngiti ko sa mga larawang kasama ko si Ruben. Ayoko sanang aminin pero ang totoo ay mahal ko pa rin siya. At ngayon ang tanong ko sa sarili ko ay kakayanin ko bang
mapapalayo na siyang muli sa akin. Pero kaya ko na bang kalimutan ang sakit na pinaramdam niya sa akin? Hindi ko pa alam ang sagot, Papa Dudut, at malalaman ko lamang kung makakausap ko siya ng harapan. Kaya kahit na nakakahiya, nakiusap ako kay Jane na mag-abot ng sulat kay Ruben. Kailangan ko siyang makausap, Papa Dudut. Ana, salamat naman at pumayag ka nang makausap ako. Ang tagal ko rin inintay ang sagot mo sa mga sulat ko. Masyado ka namang masaya. Siyempre naman, masaya lang ako na nakakausap na ulit kita. Balita ako, malapit ka na umalis ah. Oo nga eh, next week na. Naayos mo na mga papeles mo? Oo, kompleto na. Paalis ka na pala talaga. Uy, mamimiss niya ako. Anong pinagsasasabi mo? Umamin ka na kasi. Mamimiss mo ako, no? Ruben, bakit ba kinukulit mo pa rin ako? Ha? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ah, teka lang, Ana. Bakit bigla kang umiyak? Sagutin mo yung tanong ko. Bakit ba kinukulit mo pa rin ako? Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Mahal pa rin kita. Hindi pa rin kita nakakalimutan. Pero bakit? May sagot ba yun? Hindi ko rin alam. Sinubukan ko rin naman nakalimutan ka. Pero wala eh. Nung umalis ka noon, sobrang sakit na naramdaman ko. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa sobrang sakit ng puso ko. Kung ganun mo pala ako kamahal, bakit mo ako nagawang lokohin nun? Alam ko na walang magiging sapat na rason para ipaliwanag ang pagkakamali ko na yon. Pero sobrang pinagsisihan ko na yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko na nasaktan kita ng ganong katindi. Sobrang sakit ng puso ko nun, Ruben. Pakiramdam ko nun, araw-araw pinipira-piraso yung puso ko. Gumuho lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Alam kong sobrang laki ng pagkakamali ko, Ana. At hindi kita pipilitin na patawarin ako agad-agad. Alam kong kailangan kong paghirapan muna ng gusto bago ko makuha ulit ang tiwala mo. Para makalimutan mo na yung sakit na naramdaman mo. Hindi ko alam kung makakalimutan ko pa yon, Ruben. Hindi ko rin alam kung kailan o kung paano. Handa akong maghintay, Ana. Hanggang sa mapatawad mo na ako. Pero aalis ka na. Bakit? Ayaw mo ba? Pipigilan mo ba ako? Kapag sinabi ko ba sa'yo na huwag ka nang umalis, hindi ka aalis? Oo! Kapag sinabi mong wag na akong umalis, hindi ako aalis. Alam mo kung ano nakakatawa, Ruben? Kahit na sobrang tindi ng sakit na naramdaman ko dahil sa ginawa mo noon, ang totoo, hindi pa rin kita nakakalimutan. Hindi ko pa rin magawang tumingin sa iba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa dami ng luha na tumulo sa mga mata ko dahil sa'yo, bakit mahal pa rin kita? Bakit? Mahal mo pa rin ako, Ana? Oo, mahal pa rin kita. Ibig bang sabihin, bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Paano kita bibigyan ng pagkakataon kung aalis ka naman? Sabihin mo lang, Ana, hindi na ako aalis. Handa akong palampasin ng pagkakataon na to kung ang kapalit naman oportunidad na makasama ka ulit. Sinasabi ko na sa'yo, hindi magiging madali na kuhain ulit yung tiwala ko. May mga pagkakataon na magdududa pa rin ako. Pero pipilitin kong kalimutan ang nakaraan. Ibig bang sabihin ito? Babalikan mo na ako? Ayaw mo ba? Siyempre, gustong gusto ko. Dapat nga 3 taon na tayong kasal ngayon . Oo nga no, ngayon pala dapat yung araw na yon. Ikaw kasi. Ako talaga ha? Joke lang. Ikaw naman di mabiro. Pero gusto mo ba ituloy na natin? Ang alin? Magpakasal. Ana, hindi na kita pakakawalan ulit. Teka lang, seryoso ka ba?
Seryoso nga si Ruben ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko at pumayag ako. Kinabukasan din ay nagpasya kaming magpakasal, Papa Dudut. Walang ibang nakakaalam kundi ang dalawa naming kaibigan na kinuha naming maging witness. Umuwi kami sa aking ama at inang upang sabihin na kasal na kami. Nagulat man sila, wala na rin silang nagawa kundi ang tanggapin kami. Sa totoo lang ay wala akong pinagsisisihan, Papa Dudut. Masayang masaya ako na pinili kong bigyan ng pangalawang pagkakataon si Ruben. Hindi man naging madali ay sulit naman. Sabi nga nila kapag tunay ang pagmamahal mo ay babalikan mo. Siguro nga sadyang may mga pagmamahal na sa sobrang tindi ay kayang matabunan kahit pa ang masasakit na pagkakamali. Sa 2 taong nagmamahalan, hindi naiiwasan na may mga nagagawang pagkakamali na maaaring makasakit sa kanila. Ngunit ang mahalaga kapag nagdesisyon kang magpatawad at sumugal muli, siguraduhin mong handa kang pagdaanan ng buong buo ang proseso kahit gaano pa kahirap ito. Sabi nga mga kapuso, love is sweeter the second time around. Sa ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Ruben kasama ang 2 naming supling. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Ana.